إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, last halaka natin ay nabanggit natin ang kasal ni Khadijah hinggil kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Al-Fijar War, Evil War, no? At ang pagkamanhod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya nagpastol at benefit ng kung bakit ang mga propeta ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala bago gawing propeta, bigyan revelasyon, ay dinadaan niya sa pagpapastol ng mga ito, binigay natin ng benefits. So inshallah, nadako tayo sa dalawa pang insidente bago tayo pumasok sa first revelation, pagka-propeta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bundok ng Hira, sa yungib ng Hira, sa bundok ng Nur, no? Jabal Nur. So, unahin natin ang insidente kay Said ibn al-Harith, kung ano merong istorya ito at bakit natin ito inunang pinili. So, pinili natin ito hindi bilang kay Harith lamang ang lilitaw na istorya, kundi ipakita ang kaugalian, ang magandang asal dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Okay. Si Said ibn al-Harith, ito ay taga Yemen, no? Yemen. Siya ay panda, medyo pango, at siya ay medyo itim, no? So ang kanyang ama at ang kanyang ina ay si Su'da tsaka si Harith. Ang kanilang mga tribo ay mayroong alitan, no? Mayroong alitan. So minsan itong si Su'da, ang kanyang ina, ay inuwi niya itong si Al-Harith sa kanilang lugar sa kung saan sa Banu Ma'an, no? Sa Bani Ma'an ang kanilang lugar, ang kanilang tribo. So inuwi niya doon at sila ay nag-stay doon ng mga ilang araw at nangyari ang hindi inahasaang pag-atake nitong mga tribo ni Al-Harith. Itong mga lahi o tribo ni Al-Harith, inatakin itong lugar nila, nanay nitong si Said ibn Harith na si Ma'an, kung ang Bani Ma'an, inatake o linusob nila ito ng surprise na hindi nila nalalaman. So, gaya na sabi natin, may alitan ng dalawang ito. So, upang makaganti itong tribo na kay Al-Harith, tatay ni Said ibn al-Harith, ay kinuha pa nila itong batang ito, no? Wala silang pakialam sa kay Al-Harith kung sino siya sa kanila. Ang mahalaga ay masaktan nila si Su'da, ang kanyang dandamin at mga pamilya niya. Actually, kinuha si Said al-Harith na hindi alam ni Su'da. So, kinuha nila ito bilang buti, samsam. Alam natin noon, tanyag dyan sa peninsula, sa gitna silangan, ang buti, kapag ikaw ay nakipagdigmaan, lahat ng naiwan, lahat ng tao na mabihag mo ay buti, at maaari mo itong gawing alipin, o maaari mo itong ibenta kung ano ang gusto mong gawin sa kanila, ikaw ay malaya dahil naging buti mo sila o samsam, alipin. So, ang ginawa nila, kinuha nila si Said ibn al-Harith at dinala nila sa Mecca, sa palengke ng Al-Uqaz, kung saan sa panahon ng Hajj, alam natin, malaking palengke ang Al-Uqaz. Okay? So sa panahon ng Hajj ay maraming tao dyan. So dinala dito ang batang si Said al-Harith, na kung saan naman, ibinalita ni Su'da, umuwi siya sa kanila, sa kanyang asawa, na ang kanyang anak ay kinuha ng kanyang mismong tribo at hindi alam kung saan ito dinala. See? At itong si Al-Harith ay inanap niya sa iba-ibang lugar ang kanyang anak at nag-iwan siya ng message kung sakaling makita ang ganitong itsura ng bata, ipaalam sa kanya, nakahanda siya na magbigay kahit magkano sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya ito mahanap hanggang sa nagkaroon sila ng buhay na kalungkutan na mag-asawa. Actually, gumawa pa ito ng poetry si Al-Harith sa kanyang buhay, no? Okay. So, dinala ito ng kanyang mga tribo sa Uqaz Market, na kung saan doon ay tamang-tama sa panahon noon ay kasal nila Khadijah at ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksakto naman nandoon si Hakim ibn Azim
na kung saan ito'y pamangkin ni Khadija dahil ang kanyang ama ay as kapatid niya, gaya na sabi natin na si Hazim ay kapatid ni Khadija, sila'y anak ni Khuwailid bin Asad. So, binili niya ito para iregalo niya kay Khadija sa kanilang kasal. Nakita niya ito. So, binili niya ito actually 400 dirham. No? Ang batang ito na si Said ibn al-Harith, binili ito ni Hakim ibn Nasim at ibinirigalo kay Khadija sa kanilang kasal. At ito namang si Khadija ay ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maging alipin ito ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, alam natin mayroong isang alipin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ayman na naiwan ng kanyang ina, di ba? So, okay. So, ito ay minahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, sa isang report ay hiningi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Khadija na sa kanya na lamang ito binigay ito ni Khadija. So ito ay nagustuhan niya dahil sa napakagandang ugali ng batang ito, masunurin, at actually tinawag itong the beloved one ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala pa siyang anak kay Khadija. So minahal niya ang batang ito hanggang siya ay lumaki, ang batang ito na kung saan 8 years old nung siya ay ibenta sa kanya. Ibili nito ni Hakim ibn Nazim, no? Nung ibenta ito, sabi nila 7 to 8 years old ng bata. So hanggang sa umabot ito ng almost 20 years kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at minsan mayroon doon nag-hajj sa mga tribo o kakilala ni Al-Harith na napansin nila ang bata, parang ito ang hinahanap ni Al-Harith, no? So sa panahon ng hajj na yaon. So tinanong nila ang bata, so sabi niya, ikaw, ano ang pangalan mo? Sabi niya, Al-Harith. Said, sabi niya. So hindi ba ikaw ang anak ni Al-Harith? Sabi niya, ako nga ho. So of course, kilala niya ang kanyang ama. 7 years, 8 years old, kilala mo na ang ama mo. At alam natin, ang mga matatanda, hindi na nag-iiba ang mukha. So maaring si Harith, kapag nakita niya ang anak na si Sahid, hindi niya makilala dahil 20 plus na siya. So mag-ibang mukha niya. Pero ang bata ay tiyak na kilala niya ang kanyang mga ama at mga pangalan. So sabi ng mga tao, hindi mo ba alam na matagal nang naglulumbay ang iyong ina at ang iyong ama sa iyong pagkawala? See? So sabi ng bata, kung maaari ay iparating niyo sa kanya, sa aking mga magulang na mahal ko sila, at huwag silang mag-alala sapagkat ako ay nakatira o pinangangalagaan ng isang napaka-generous na tao at napagmahal. Huwag silang mag-alala. So nung umuwi na ang mga ito, ang mga nahaghad sa ito, agad-agad silang pumunta kay Al-Harith. At sinabi nila na ang anak nila ay nandoon sa Mecca na kung saan isang alipin ng isang generous na lalaki, na isang kilala, na isang lahi niya ay pinagmulan ay marangal at nakatira sa banal na lupa. So dagli-dagli siyang nag-ipon ng kanyang salapi para ipantubos sa bata at kasama niya ang kanyang kapatid na si Al-Harith at nagtungo sila agad-agad dito sa Mecca. Actually, malayong paglalakbay ito, no? Malayo ang paglalakbay, ilang gabi at araw ang gugugulin nila. So of course, magbabaon ka ng pagkain pag-inom. So malayo ang paglalakbay nila. Hanggang sa makarating sila sa Mecca, ay pinagtanong nila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa propeta dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itinuro ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandoon siya sa Kaaba, tabi ng Kaaba. So lumapit sila, sabi nila, ikaw ba si Muhammad na anak ni Abdullah? Ako nga, sabi niya, alam namin ikaw ay galing sa marangal na lahi at ikaw ay nakatira sa banal na lupa. At balitang-balita ang iyong katapatan at makatotohanan. At ikaw ay isang generous na tao, no? Mahalalahanin, mapagbigay at kumukupkup sa mga ulila at nangangailangan, nagbibigay sa mga nangangailangan. At ganun din sa mga naglalakbay. Kapag nangangailangan, binibigyan at mapagmahal at hindi pumuputol ng kamag-anakan. So sabi niya, so sinabi ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niyo ang ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yan ang tanyag na ugali niya sa Mecca. Nakarating pa sa taong ito si Al-Harith na galing pa sa Yemen ang kanyang ugali dahil sa nalaman niya sa mga tao. Sabi niya, naririto kami upang kunin sana ang bata, ibalik sa amin. Nakahanda kaming tumubos sa abot ng aming makakaya. Huwag mo sana kaming pabigatin. Gaya ng sabi namin, nabalitan namin ikaw ay generous man. So, sabi niya, sino ba kayo? Ako ang ama ni Said at siya ang kanyang tsuhin. So sabi nila, nakahanda kami, nawa ay
ibalik mo sa amin ang aming anak at nakahanda kaming magbigay, sana wag mo kaming pabigatan at makayanan namin. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinalitaw niya pa ang isang ugali rito. Sabi niya, papipiliin ko si Al-Harith. Kung kayo ang kanyang pipilihin at kilala niya kayo, natatawag ko siya, kilala niya kayo at pipilihin niya kayo, alhamdulillah, dalhin ninyo ang inyong mga salapi at sa inyo na yan, dalhin niya. Kung pipiliin niya ako, alhamdulillah, wala kayong magagawa. So sabi nila, napaka-generous mo tao. Sabi nila, walang problema yan, napakaganda niyan. So pinatawag si Al-Harith, si Said bin Al-Harith. So sabi niya, radalaan, Said, kilala mo ba ang lalaking ito? Sabi niya, ay Rasulullah, siyempre of course, 17 years, 8 years old, ang matanda, hindi na mag-iba mukha niyan, tatandaan na lang siya. Sabi niya, siya ang aking ama. Ito kilala mo, siya ang aking tiyuhin, Rasulullah. So sabi niya, pumunta sila dito upang ikaw ay kunin at sinabi ko sa kanila, nasa iyo ang pagpapasya kung sino ang gusto mo, pumili ka sila o sa akin. Kung sasama ka sa kanila, wala akong hinihiling na kapalit. See? Yan ang generous na sinasabi natin. Kung ako'y pipiliin mo, alhamdulillah, so sila ay pumapayag. So sabi ni Said ibn Harith, ito pa, kung galing ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ikaw ay katumbas ng isang ama at katumbas ng isang tiyuhin o higit pa sa isang ama at isang tiyuhin. Paano kita ipagpapalit, o Muhammad? Ibig sabihin, hindi pa siya sugo. Ikaw ay katumbas ng isang ama kung magmahal at tiyuhin. Paano kita pagpapalit? See? Laking gulat ng mag-ama sa nakita nilang lalong kagandahang ugali ng taong ito na mapagmahal din pala ito na higit sa tiyuhin at ama. So nang dahil dito, of course, nagsalita itong ama, of course, inaasahan niyang isasama niya ang kanyang anak, naghihintay ang kanyang asawa, na kung saan alam niyang magagalak na kasama niyang uuwi ito, na maasa ang kanyang ina. So nagkaroon ng ibang reaksyon. Sabi niya, ano ka ba? Said, ikaw ba ay nababaliw? Ikaw ba ay nasisiraan? Nanggaling kami sa napakalayong lugar. Ang tagal namin magdagtusan ng iyong ina sa kakahanap sa iyo. Hindi namin alam kung alos mamatay na kami sa kakahanap sa iyo. Ginawa namin ang lahat ng magagawa. Ngayon natagpuan kita, sasabihin mo, mas mahal mo pa sa amin ang taong ito, nakatumbas pa sa aming dalawa. Ikaw ba ay nababaliw, Said? See? Nakahanda kaming magbigay kung magkano para matubos ka lang. Ganun ka namin kamahal. See? Ngunit, sabi niya, ikaw ay isang alipin lamang ng taong ito. Ikaw, samantalang sa amin, ikaw ay malaya, anak ka namin. Magagawa mo ang gusto mo. Ikaw ay, dito alipin ka lamang, hindi mo magagawa ang gusto mo. So, dahil pinili ng bata ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito'y kasunduan, dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bata sa harapan ng Kaaba. At dito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksi ang mga tao, na sinabi niya, sa araw na ito, sabi niya, saksi kayong lahat, si Al-Harith ay hindi ko na alipin, pinalalaya ko na siya, hindi ko na siya alipin, pinalalaya ko na siya, at itinuturing ko siyang tunay na anak. Sa araw na ito, siya ay tatawagin na Said ibn Muhammad. Kung akong mauunang mamamatay, siya ay magmamana sa akin, at kung siya'y mamamatay na una, ako ay magmamana sa kanya. So, alhamdulillah, natuwa naman ang kanyang mga magulang at tiyuhin dahil alam nila mayroong higit na mga ngalaga at nasa kamay ng isang taong marangal, honorable ang kanilang anak at alam nilang safe ang kanilang anak. So, gayon pa man, nawala ang kanilang pagkakaroon ng ibang bugso ng damdamin kanina dahil ngayon malaya na si Al-Harith, hindi na siya alipin. So, alhamdulillah, masaya na rin umuwi ang kanyang magtiyuhin at ama at alam nila noon saan ang anak nila, handa nilang itong madalaw, welcome silang madalaw ang kanilang kanyang anak na si Al-Harith. See? So, sabi nga ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu, sabi niya, hindi ko alam na siyempre bata pa si Abdullah ibn Umar, no? Radhiyallahu, hindi ko alam na, sabi niya, hanggang hindi bumagsak ang revelasyon na ng ayat sa Quran na hindi ko alam na hindi pala anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Said ibn Al-Harith. Ang alam ko, Said ibn Muhammad, hindi pala siya anak. Dahil ito ay sa bandang huli, sinabi kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, aduhuhum li abihim, aduhuhum li abaihim. See? Wa aqsatu indallah. At tawagin niyo sila sa kanilang pangalan na tunay ng kanilang ama, at ito ay isang
higit na makatarungan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So daglian itong ibinalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pangalan ni Said ibn al-Harith, dahil ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay kukup-kup ng bata, hindi nararapat na ang inyong pilido ay isunod nyo sa kanya, sapagkat ito'y kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi kanya ama. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aduuhum abaihim, tawagin nyo sila sa tunay na pangalan ng kanilang mga ama. At ito ay higit na makatarungan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ka lang nilaman, sabi ni Abdullah ibn Umar na anak pala ito ni Al-Harith, hindi pala anak to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sino mang nagkukup-kup sa mga Muslim, ipinagbabawal sa atin na ang ipapelyido natin ay ipasunod natin sa ating mga kinukup na bata, tulad ng mga Kristiyano, ginagawa nila ito. So huwag natin itong gagawin sapagkat ito ay haram. Tawagin natin sila sa pangalan ng kanilang ama, mga apelyido ng kanilang ama. So alhamdulillah, so isa itong Sharia sa ating batas. So alhamdulillah, sa pamamagitan nito ay namuhay sila ng mapayapa, masaya, masagana, hanggang sa palayain niya nga itong si Said. Pinalaya niya rin si Ummi Ayman na kanyang aliping babae, at naging mag-asawa sila. At nagkaroon sila ng anak na pangalan ay Usama bin Said bin Al-Harith. At ito'y mahal din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang mga sahaba, kapag may gustong itanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o hingin ng mga pabor at nahihiya sila o baka maaring mahindihan sila, ginagamit nila si Usama bin Said, dahil dahil ang pagkakaalam nila, hindi ito matanggihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil mahal na mahal niya ang anak ni Said na si Usama bin Said bin Al-Harith. So namuhay sila ng masagana, mapagmahal, mapayapa at masaya, no? Mahal ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mag-ama, at ang kanyang naging alipin na si Ummi Ayman, malaya na sila ngayon. So alhamdulillah, mga ilang panahon pa ay pinili din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maging asawa niya si Saidi binti Jas, no? At naging asawa ito. So actually si Zainab binti Jas, actually hindi rin gusto ni Zainab binti Jas itong si Said ibn Al-Harith. Pero dahil ayaw niya mapahiya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ginusto niya ito. Pero of course, dahil hindi niya gusto palagi ang bangayan, hindi pagkakasundo, so nag-collapse din ang kanilang pagsasama at nagtungo sa hiwalay. At dito ay naging asawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Zainab binti Jas. At ang mga papanira at kalaban sa Islam ay ginawa itong butas kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na asawa ng kanyang anak-anakan ay inasawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sabi nila parang pinalilitaw na tinraidor itong si Said ibn Al-Harith. No, ito ay nasa Quran at pinaintulot ng Prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na maging asawa niya si Zainab binti Jas. Inshallah, pagdating natin sa istorya ng Zainab binti Jas, doon natin ay paliliwanag ito ng mawalan tayo ng confuse sa bagay na ito, dahil maraming Muslim, kapag hindi mo alam ito, magkakaroon ka ng confuse. So kailangan malaman natin kung paano ang nangyari, paano naging asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Zainab binti Jas. Inshallah, nang mawala ang ating mga confuse sa bagay na ito na ginagawa itong butas kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na pinamamalian nila maging sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon ang pag-aasawa niya kay Zainab binti Jas. Okay? So naging masunurin itong si Said bin Al-Harith kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya mahal na mahal niya ito. At sa mga digmaan, marami itong nakasama siya sa maraming digmaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, kapag si Said ibn Al-Harith ay kasama sa digmaan, automatic ito ay ginagawang madalas na commander ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na tagahawak ng bandila, watawat nila, no? Siya ay madalas gawing commander. At isa sa ginawa itong kasaysayan na siya ang tagahawak ng kanilang watawat nang siya ay mamatay sa Muta. Muta ang kalaban nila dito, mga Romano. Actually sabi na 200,000 ang kalaban nila. Hindi nila sinasadya na 200,000 ang kanilang magiging kalaban doon sa Battle of Muta. So dito itinatag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang maging commander, siya ang mawak ng kanilang watawat. Tanda ng ito, ang watawat kasi noon, sa digmaan, kung makikita nyo maging sa palabas, mayroon silang isang taong mahawak ng kanilang mga watawat. So ang ibig sabihin kasi niyan, para malaman ng mga kasamaan mo kung nasaan ang mga kasamaan mo. Hindi maaaring mawala ito, dahil pag nawala ito, hindi nila alam sa dami ninyo kung sino ang kasama mo, hindi maaaring magtagaan kayo.
Pero kung ito ay hawak ng inyong commander o nauuna, ito ay nauuna palagi at nakikipag-away isang kamay lang, no? Mahirap ang kalagayan ng mga ito. So nalalaman mo nandoon lahat ang kasama nyo at sa kanila nalalaman nila dahil may watawat nandoon ang mga kalaban. So hindi kayo naguguluhan kahit marami kayo. So kailangan ito palaging nakatayo. Kapag ito ay nahulog at namatay may hawak, kailangan may pumikap dito. Nang sa ganun ay hindi magkarambol-rambol ang magkakampi o magkakasama. At tanda ng hindi pagsuko o pag-surrender sa labanan. See? Yan ang papel ng mga may hawak ng watawat na yan. Mahirap ang kanyang sitwasyon. Can you imagine? Isang kamay lang ang kanyang pinalalaban habang hawak niya ang watawat. So sa Mu'ta, siya ang unang inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na commander na kung sakali ay malagutan itong si Said bin al-Harith ay si Ja'far ang siyang papalit Ibn Abi Talib. Ali. Then pagkatapos ni Ja'far, Ibn Ali, ang aawa kay si Abdullah ibn Rawaha kung sakali ay madisgrasya naman itong si Ali, no? Si Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, anak ni Abu Talib, okay? Tapos Ja'far ibn Abi Talib, kapag ito ay namatay din, sakali, okay, tulad sa balutala, si Abdullah ibn Rawaha. So, nang mag-battle na sa Mu'ta, awak ito ni Said ibn Harith, alhamdulillah, siya ay namatay. Pagkatapos dinamput ito ni Ja'far ibn Abi Talib, dahil ng utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at siya rin ay namatay. Pagkatapos ginawa ni Abdullah bin Rawaha dahil siya ang pinagutusan pagkatapos ni Ja'far ibn Abi Talib at siya rin ay namatay. So namatay ang lahat ng may hawak na bandera. Kailangan pikapin ito. Pinikap ito ni Khalid ibn Walid. Alhamdulillah at sila ay nagtagumpay no sa ginamit na tahuan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala si Khalid ibn Walid sa kanyang diskarte sa digmaan ito. Magamat marami ang kalaban nila at sila ay kakaunti lamang at sila ay nagtagumpay. Ngunit namatay ang tatlong ito at iba pang kanilang kasamaan. Alam niyo ba ang Battle of Mu'ta, abang nandoon sa Madina ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamahan, ay para silang nanonood ng live o actual na nagaganap sa digmaan. Kitang-kita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang digmaan at abang nagkakaroon ng digmaan, ikinukwento niya ito sa mga sahaba. Nang mamatay si Said ibn al-Harith, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang nagsasalita, siya ay umiiyak, siya ay lumuluha, hindi yung iyak na jahiliya. Ito ay habag, gaya ng sabi natin. At ang mga sahaba ay lumuluha din. Then namatay si Ja'far bin Abi Talib, ang mga sahaba at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay lumuluha. Si Abdullah bin Rawaha, kitang-kita niya ang lahat. Ikinukwento niya sa Madina kung paano ang nangyayaring digmaan sa Mu'ta. So, ibig sabihin, si Said ibn al-Harith ay nadatnan ng kamatayan sa Battle of Mu'ta. Inshallah, dadako pa tayo dyan pag nakarating na sa digmaan ng Mu'ta na yan, no? So doon magiging ganap na malinaw. At least may reference na kayo kahit papaano. Namatay dito sa Said ibn Harith, siya ay namatay na martir, inshallah. At si Ja'far bin Abi Talib at si Abdullah bin Rawaha, sila ay namatay na martir, inshallah. So, alhamdulillah, alam nyo ba ang mga sahaba ay ito ang kanilang minimithi, ang mamatay na syahid. Sapagkat ang mga syahid ay diretso na sa paraiso, doon sa mga ibon na berde, ang kanilang kaluwa, nakikita nila ang paraiso, iniikutan nila. Actually, hindi pa sila dumadapo, doon nakikita na nila at nagmamadali sila dumating na ang araw ng paghukom dahil alam nila, sila ay wala ng litis at papasok na doon sa paraiso. No? Alam nila yan. So, sila ay papasok na sa paraiso at napakaraming premyo o reward ng mga namatay na syahid. Pagkamatay mo, lahat ng kasalanan mo, mapapatawad na agad yun, mapapalis na agad yun. Magkakaroon ka ng buhay na maganda sa libingan, makapamamagitan ka ng mga nasusulog na Muslim sa impyerno, 70 person, kaya mo kunin yun, pamamagitan, reward sa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, at napakarami pang reward ng mga ito. Kaya naman, ang gustong-gusto ng mga sahaba ay madatnan ng kamatayan ng bawat isa na sila ay martir. Sa panahon natin siguro ngayon ay utusan mong makipagpatayan ng isang Muslim ay baka hindi siya papayag. Pero ang mga sahaba, pag hindi mo siya sinama, nalulungkot sila. Tingnan nyo yan sa panahon nila Abdullah ibn Umar, no? Sila Amir, noon sila 14 years old, hindi sila sinasagbigmaan, no? Sila ay parang nagagalit dahil bata pa sila, hindi pa obligatory. No? Parang galit pa sila kapag hindi mo sila nasasama sa digmaan. Pero sa panahon kaya natin ngayon, kaya iba ang level ng iman ng mga sahabang ito, no? Kaya naman dapat natin sila palaging ipag-praise na sa Allah subhanahu wa ta'ala at magpasalamat tayo binigyan ng prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala ang prophet sallallahu alaihi wasallam na ganito katatag ng mga iman na kanyang ang mga sahaba ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So, yan ang isang insidente na makikita nyo ang konting kasaysayan ni Ibn al-Harith, Sayyid Ibn al-Harith, at ang kagandang asal na lumitaw kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakagandang pagpapatunay kung ano mayroon na ugali na maganda ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, dumako pa tayo sa isang insidente, ang pag-renovate ng Kaaba. Kailan ba nagsimula itinatag ang Kaaba? Ang Kaaba, ayon kay Baihaqi, ito'y itinatag bago ikasal si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero of course, widely known, alam natin pangkalahatan, ito ay after marriage of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after 10 years. Ilang taon ni kinasal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? 25. After 10 years, doon i-renovate ng Quraysh ang Kaaba. So, siya ay 35 years old. Pero bago tayo pumunta rito, sabi nila, ang Kaaba, ito ay naitatag na ni Adam noon. Naitatag na ni Adam sa panahon niya. No? Ang kanilang dalil na sinasabi, ani al-Baihaqi, ay sinabi minsan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ito ni Ibn Lahiyah, na kung saan, sinabi daw ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril alayhi salam na puntahan si Adam at Hawa o Eva, na sila ay gumawa ng tahanan doon, bahay ng pagsamba, doon sa Hijaz na yon, sa Mecca, sa banal na lupa, at ito ay hinukay ni Adam, abang naman si Hawa ang siyang nagdadala sa kanyang hinuhukay. Hanggang until na mahukay niya ang lalim na kung saan ang tubig narinig niya, that's enough, okay na yan, sabi niya. At dito, sinabi na subhanahu wa ta'ala, actually, nagsalita ang tubig, sabi niya, okay na yan, Adam, ayos na yan. Then, sinabi na subhanahu wa ta'ala kay Jibril, sabihin mo sa kanila, mag-circumambulate, umikot sila dito, o magtawap sila sa kanilang ginawa. Sabi nila. So, ito ay ginawa. So, sabi ni Al-Baihaqi, ang hadith na ito ay galing kay Lahiyah, kung saan hindi mapapagkatiwalaan ang narration ng taong ito. Kaya dahil hindi mapagkakatiwalaan ang narration ng taong ito, dahil may depekto siya, ang hadith na ito ay weak. Mahina itong hadith, sabi nila. So, yan ang unang dalil nila na kay Adam pa ay nagawa na ang unang tahanan ng pagsamba sa Mecca. Ang another related nila ay mula kay Simak bin Harb, na kung saan mula sa authority ni Khalid bin Ar'ara, na kung saan tinanong niya si Ali radhiyallahu anhu kung ang bersikulo sa Quran na unang itinatag ang kababa sa Makkah, gaya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. So sinabi ni Ali, no, ito ang unang blessing at guide sa tao. Ibig sabihin, hindi ito ang naunang Makkah. Pinapalitaw na mayroong pang nauna, tulad na sinabi, itong kay Adam. So sabi niya, pagkatapos ng kay Adam, at itinayo ito ni Ibrahim, at pagkatapos ni Ibrahim, ang Amalika ang nagtayo, the renovate ng mga Amalika, the giant people. Pagkatapos ng mga Amalika, Al-Jurhum. At pagkatapos dito pa lang ang mga Quraysh, ayon sa hadith. See? So ang lahat ng mga patunay na ito ay kinokontra ang Quran nila, kaya hindi ito correct. Anila, that is not correct ang mga hadith. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. Dahil anila, una, sabihin natin una, ang nagtatag ng bahay sa tahanan sa Makkah ay si Ibrahim at Ismail. Yan ang nauna anila, kapagkat malinaw sa Quran ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijarfa'u Ibrahimul kawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana patakabbalna minni innaka antas samiul alim. So nang itatag ng Ibrahim ang bahay na tahanan at ni Ismail sa Mecca, at sinabi ng duwa, Panginoong Allah, tanggapin mo ang aming mga gawang ito, katotohanan ikaw ang nakaririnig, ang maalam. So malinaw na ginawa nila. Ngayon sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 3 verse 96, yung kanina, chapter 2, verse 127, ngayon, chapter 3, verse 96, sinabi ng subhanahu wa ta'ala, Inna awwala bayti wudi alinnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. See, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Inna awwala bayti wudi alinnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa kana hudan lil alamin. Katotohanan. See, inna, walang doubt, walang kaduda-duda, katiyakan, ang unang tahanan
ng pagsamba na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong baka, si puspos ng biyaya at patnubay sa lahat ng mga nilalang. So, ang unang tahanan na itinalaga sa katauhan ay ang baka. Sino ang nagtayo? Si Ismail at Ibrahim. So, anila, ang mga nauna ay sumasalungat dito. At isa pa, si Abu Darda, tinanong niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang hadith na sahih, dalawang hadith. So, sabi niya, Ya Rasulullah, ano ang naunang masjid na itinayo? So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang masjid sa Mecca. Ang Kaaba. Yan ang unang itinatig, ang Kaaba. Instruction na Kaaba, instruktura na Kaaba na itinayo ni Ibrahim at Ismail. Sabi niya, anong sumunod Rasulullah? Ang Al-Aqsa sa Jerusalem. Ilang taon ang pagitan? 40 years lang. Sino ang nagtayo ng Al-Aqsa? Si Jacob, na tinatawag na Jerusalem. Si Jacob ang nagtayo sa Al-Aqsa. So si Jacob at Ibrahim, 40 years ang pagitan sa pagtayo ng Kaaba at Al-Aqsa. So imposible naman kay Adam, 40 years lang kay Adam at saka Jacob. So imposible. Kaya ang tama, ito ang pinagmulan kay Ismail at Ibrahim na nagtatag ng Kaaba, at then Jacob is sa Jerusalem, ang Al-Aqsa, 40 years ang pagitan. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda, tinanong niya, ano ang unang itinatag na masjid? Rasulullah, ang Kaaba. Dito sa Mecca, anong pagitan ng Al-Aqsa na tinanong niya? Anong susunod? Al-Aqsa, anong pagitan? Ilang taon? 40 years. So malinaw na ito ay mga sahih at sa Quran na ang naunang itinatag na bahay taanan ay itinatag ni Ibrahim at Ismail. Okay, now, so, yan ang unang naitatag. So, ilang beses ito na itatag mula kay Ismail Ibrahim. So, alam natin ang kasaysayan na ito ay nagalaw kay Ibrahim, then pagkatapos sa panahon ng mga Quraysh. See? Sa panahon ng mga Quraysh, dahil sila ang tagapangalaga, responsibilidad nila ito, okay? So, sila ang may responsibilidad nitong Makkah ngayon, ang Kaaba. So, ang dahilan kasi, mayroon noon isang babae na bumababa papuntang Kaaba na may dalang ilaw, nag-spark ang kanyang ilaw at nasunog ang tela nito. Alam natin, nakabalot ito ng tela. Kahit maging sa panahon nila at roofless, walang bubong, kundi nakabalot ng tela. No? Iyon ang pinakabubong. So, nag-spark at nasunog. At hindi lang yun, talagang mahihina na ang mga istruktura nito dahil sa panahon pa ito ni Ibrahim a.s. So, at isa pa rito, nagkaroon ng malaking baha. Kung siyang dahilan, lalong humina at nawasak itong Kaaba. So, kailangan na nila talaga itong i-renovate. Kailangan na nila talaga itong i-renovate itong Kaaba na ito. So, nang ito ay magkaroon ng mga pagkawasak, ay pinag-usapan nila dapat ma-renovate na ito. Ito'y pananagutan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ayusin natin at huwag tayong gumugol ng anumang galing sa haram na mga gugugulin dito. So, sa panahon noon, mayroon digmahan na nangyayari sa Yemen at Syria. Ano naman pagkakaalam nito? May malaki itong papel sa pagkakalalagay ng pag-renovate ng Kaaba. So, pinangyari na subhanahu wa ta'ala na may digmaan sa Yemen at Syria, at of course, ang simbahan ng mga Romano, no, ay nasunog at nasira. Sinira ito ng kanilang mga kalaban. So, dito ay, nung i-renovate nila o gawin nila ang kanilang simbahan, mayroon silang kagamitang darating na nakasakay sa barko na mga marble na mga bato, na mga kahoy at mga metal. Talagang ito ay magagandang mga gamit, puro para hindi agad masira. Pagdating sa Jeddah, no, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na itong barkong ito ay kanyang sirain, no? At nagpadala siyang malakas na hangin upang sirain ito at napadpad dito sa Jeddah. Of course, wala nang magagawa ang mga may sakay dito, hindi nila mayakot kundi ibenta na lamang ito kahit maibalik lamang ang mga puhunan ng kanilang mga dala para bumili na lamang ulit at mag-deliver ulit. So dahil dito nalaman ito ng mga Quraysh, so nag-ipon sila ng pera para ipambili ng gamit doon upang sa ganun ay matatag din ang Kaaba na kanilang gagawin. So inipon nila ang pera na galing sa halal, ipinagbawal ang lahat ng haram at nagpunta sila sa Jeddah at doon ay dinala nila ang kanilang mga gamit na nabili. Alhamdulillah. So, handa na nilang gawin ang
Kaaba, may mga gamit na sila. Okay. So, ang sukat ng Kaaba noon, para malaman natin, ang tamang sukat ng Kaaba sa panahon noon, ang mga bato nito ay white stone. Ang totoo niyan, ang mga white stone para mga buhay na bato ang inasinta ni Ibrahim alayhis salam kasamang kanyang anak, at ang black stone dinala ni Jibril alayhis salam mula sa paraiso. Yon, sabi ni Ibrahim sa kanyang anak, no, na ang Jarul Waswad o black stone galing pa sa paraiso na binaba nung ginawa nila ang Kaaba. Kaya ganun nagkaroon ng black stone ng Kaaba. So ang mga ginamit doon ay mga white stone. Ang kanyang taas ay 6.30 meters sa panahon na ni Ibrahim alayhis salam nang itayo niya ito. So ito ay roofless, no? Roofless ito. Wala itong bubungan. So nang itayo nila ito, ay winasak nila ito. Sino ang unang nagwasak? Ha? So, nang itayo nila ito, actually, ang haba nito ay mayroon itong 18 meters. 18 meters. So, ibig sabihin, hindi siya kwadrado. No? Hindi siya kwadrado. Pahaba ng ganyan. Na parang rectangle siya. See? So, pahaba ang Kaaba. Hindi katulad niya yung kwadrado, parang kwadrado siya. Kasi ang ginawa, 10 meters to 12 meters. Ang haba, 12 meters. Ang width, 10 meters. Ang dating haba niya, 18 meters. So, 6 meters ang nawawala. Okay? Okay. 6 meters ang halos nawawala doon. Okay. So, now, nung ito ay gibahin na, so doon ay nakakita sila ng ahas. Na pag bawat lalapit sila sa Kaaba, ay nakahanda ang ahas para sila ay tuklawin. Napakalaking ahas ang lumitaw dito sa Kaaba na ito. So, nila, iniisip nila baka hindi pinapahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay galawin. So, ang nangyari, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibon at tinanggal ang ahas. So, nila dito, sa lumilitaw ay parang nalulugod ngayon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating plano. So, alhamdulillah, kailangan na natin gawin ito. Nandito na ang mga gamit, gawin na natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, walang ayaw na gumalaw. Natatakot sila. So natatakot silang gawin nila, natatakot silang tibagin nila ang Kaaba. So nang dahil dito, nauna si Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi. So sabi niya, pabayaan natin si Al-Mughira. Baka may mangyari sa kanya. Ang mga tao hindi gumagalaw, pinapanood siya. So sabi niya, Ya Allah, gagawin namin ito. Wala kaming nasa o intention na gawang masama, kundi gawin ang iyong tahanan, ayusin namin. So, nagsalita muna si Al-Mughira, then Al-Walid bin Mughira, then winasak niya ang isang side ng pader. So nakita ng mga tao, panabayaan siya, hintayin siya kung walang mangyayari hanggat nabasak niya ang isang side ng pader. So hanggang sa ginabi, so sabi nila, hintayin muna natin si Al-Mughira, baka may mangyari ngayong gabi, huwag na natin ituloy. Kung walang mangyayari bukas, ay sama-sama na tayong gawin natin ang Kaaba. So alhamdulillah, walang nangyari kay Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi. So kinamagahan ay binasag na nila ito, no? Nang sama-sama. So nang itayo nila ito, ay nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga tribo-tribo na itinakda sa bawat side, no? Okay, ang dalawang tribo sa malapit sa gate ay ang nag-asinta rito o gumawa ay ang Bani Abdumanaf at Bani Zuhra. Sila ang naka-assign doon sa harapan ng gate sa pagpasok. Sa side na yon, sila ang may sa length na lugar, sila ang gumawa sa harapan ng gate papasok. Ang mga Bani Abdumanaf at Bani Zuhra. Doon naman sa likod nito at the back ng length nito, ang gumawa sa nagisinta, nagtrabaho sa mga batong ilalagay dito ay ang Banu Juma at Banu Saham. Banu Juma at Banu Saham. At dito naman sa Black Stone, sa Yemeni corner, Black Stone, Yemeni corner, ang gumawa dito ay ang Banu Makhzumi at ang Quraish. Alam nyo, itong Yemeni corner na ito, kapag nagtatawag kayo, kailangan matouch mo ito. Kung hindi mo ito matouch, walang problema. Dito naman sa Black Stone, ito ang starting ng tawaf. Kapag ikot ka, dito ka mag-umpisa.
Kung makaya mo munang halikan mo muna ang black stone, no? Bago ka magtawaf, okay? Kung hindi mo kaya itong halikan dahil matawag, posible, hawakan mo sa kanang kamay din, halikan mo ang kanang kamay. Kung imposible pa rin dahil malayo ka, humarap ka doon sa black stone, then taas mo ang kanang kamay mo, sabihin mo, Bismillah, Allahu Akbar, then magtawaf ka. So, iyon ang pamamaraan sa Kaaba sa pagtawaf. At dito naman sa pagitan ng black stone, nandoon ang pintuhan niya dito sa side ng mga Banu Manaf, no, at Banu Zuhra na ginagawa na sa harapan ng pintuan, nandoon ang harapan na apakan ni Makam Ibrahim, kung saan mayroong pinto sa gitna doon, at yung black stone, pagitan nito ay tinatawag na multazal. Ito ay sunna ang magduwa ka doon, no? Okay. Ang sa likod naman na na-assign doon sa hijir, yung nakikita niyo yung Kaaba, mayroon siyang pader na nakapaikot na ganyan doon sa Kaaba, mga asinta yon, hijir. So ang na-assign doon sa pag-asinta ng hijir at saka sa side naon ng back Kaaba ay ang Banu Abduddar Ibn Qusay at ang Banu Asad Ibn Abdullah, Abdul Uzza at Banu Adi Ibn Kab. So sila ang mga na-assign sa kanilang mga side na yaon. Pagdating doon sa Blackstone, sa level ng Blackstone, nagkaroon ng problema. Halos 5 days itong natigil. Dahil ang bawat isa, ang gusto nila, sila ang maglagay. Ito kasi ay isang karangalan para sa kanila ang lagay nilang Blackstone. Pero alhamdulillah, so hindi nagkasundo. Ang mga tao na natigil ang paggawa ng Kaaba dahil dito sa Blackstone lamang na ito. So, ang nangyari, itong si Umayyah bin Al-Mughira Al-Makhzumi, sabi niya, para matuloy ito, ganito na lang ang gawin natin. Mag-proposal tayo ng ganitong kasunduan, at ang sinong unang papasok sa pintuang yan, siya ang magdidesisyon kung sino ang maglalagay sa Blackstone. Payag kayo nang matuloy na ito? So, kasi nang una hindi sila payag, sabi niya, pag nilagay niyo yan, magkakaroon ng gulo, magkakaroon ng away, magdadanak ng dugo. So, walang makakapagpatuloy ng Kaaba. So, ang ginawa nila, nagkasundo, sabi ni Umayyah bin Mughira Al-Makhzumi, sige, ganito ang gawin natin. Ang sino unang pumasok sa pintuhang yaan, papasok dito sa Kaaba, siya ang magdidesisyon sa nilalagay ang Blackstone. So, nagustuhan nila, pumayag sila, at pumasok ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila ay nagsabi mismo, amin, amin, amin. Siya ay mapagkatiwalaan, matapat. Okay, sangayon sila, natuwa sila, masaya sila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang unang pumasok. So, at sinabi nila ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinalatag niya ang mantel at pinabuhat niya at inilagay niya siya mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nag-ayos ng Kaaba, ang Blackstone doon sa Kaabang itinatayo nila. So, ang Kaaba ay natapos nila ang Kaaba hanggang sa matapos ito, ang kahoy na nabili nila, ang nilagay na roof, no? Ang mga bato ay mga marble, matatatag ang kanilang mga inilagay doon. So, ang sukat ngayon ng haba ng Kaaba ay 12 meters, na wala ang haba ng 6 meters. At ang dito ay 10 meters. Hindi naman ito nabago, kundi ang haba ang siyang nagbago, halos nagkodrado ang Kaaba, nawala ang 6 meters. Ang 6 meters na mawala, doon nila ilinigay yung batong hijir, no? Doon nila inilagay ang batong hijir. Bakit nila inilagay yon? Tanda na hanggang doon ang dating original na ng Kaaba na itinayo ni Ibrahim alayhisalam. Ang sala kasi sa loob ng Kaaba, ito ay malaki ang reward. So ngayon, dahil itinaas nila ang pinto ng Kaaba, ginawa nilang 2 meters at pili lang ang pwede makapasok, may hagdanan, nilalagay nila ito, pili na lang makakapasok, hindi makapasok ang tao. So kung magsasala ka doon sa loob ng hijir na batong ganyan, consider ka pa rin nasa loob ng Kaaba ang iyong reward. See? Ang pinto ay itinaas nila itong 2 meter na dati ang pinto ay nasa ground, meron sa likod, meron sa harap, meron pasukan, meron exit ang pintuan noon. Okay? At ang Blackstone, ang kanyang taas ay 1.50 meters ang taas niya na nakalagay doon. Doon na-stop yun 1.5 meters ang nasinta, doon na-stop. So doon nakalagay ang Blackstone, 1.550 meters ang taas. Okay? So natapos nila ito at si Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil kay Prophet sallallahu alaihi wasallam paitunal subhantala, natuloy ang Kaaba. Then pagkatapos nito, alam natin sa panahon ni Yazid Ibn Muawiyah na siyang namumuno noon, na kung saan nagkakaroon ng kaguluhan ng kaunti, sana matapik ko ito, no? Kung ano meron sa panahon nila Hussein at sa mga apo ng Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hasan at Hussein. So sa panahon na yon, si Yazid ibn Muawiyah ang nagkakalipa doon, namumuno doon sa Asyam. So sa Syria, inshallah alam ko sa Syria, okay? So mayroon siya noon nakatutok na namumuno na si Hajjaj ibn Yusuf doon sa Makkah, na kung saan noon kasi sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi lang ay siya, alam mo sa naman namumuno sa mga tao rito, gigibahin ko ulit ang ginawa ng mga nila yan ng mga Quraysh. Hindi tama yan, dapat ibalik nila ang dating ginawa ni Ibrahim. Ngunit nangangamba ko na magkaroon ng confuse, magkagulo, pinabayaan ko na lang sila. So nalaman ito ni Abdullah ibn Zubair. Ibn Zubair. So ang ginawa ni Ibn Zubair, ito ay winasak niya at ginawa niya ang gusto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang dating ginawa ni Ibrahim alaihi salam at Ismail, ibinalik niya. So nang dahil dito ay pinapatay siya ni Hajjaj bin Yusuf dito mismo sa Makkah, sa harapan ng Kaaba, pinapako siya sa kahoy, no? Pinatay siya. Ganun, bawal ang pumatay sa loob ng Mecca. Pero tingnan mo ang ginawa ng taong to siya, Hajjaj ibn Yusuf, no? Pinapatay niya pa ang taong to. So dahil daw giniba niya ang ginawa ng mga Quraysh na nandoon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. See? So ibig sabihin naiba na naman ang Kaaba. So sa panahon naman ni Abdul Malik ibn Marwan, so gusto niya itong ibalik muli sa ginawa ng mga Quraysh dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Abdullah ibn Zubair. So binalik niya muli ito. At nalaman niya naman daw muli, sunna pala yung ginawa ni Abdullah ibn Zubair. So nagsisisi Abdul Malik ibn Marwan sa kanyang ginawa, na kung bakit binago niya na naman. Ibig sabihin, mula kay Ibrahim alayhis salam at mula hanggang kila Abdullah ibn Malik Abdullah ibn Malik ay nagkaroon ng pagbabago ng 4 na beses ang Makkah, ang Kaaba, no? 4 na beses Abdullah ibn Malik bin Marwan. Sa pamumuno niya, binalik niya yung isang mga Quraysh, nalaman niya yung palang sunang ginawa ni Abdul bin Zubair, so nagsisi siya. No? Bakit nagawa niya? Sabi niya nga Imam Malik, Imam Malik, balik natin. Huwag na, sabi ni Imam Malik, ayaw akong paglaruan ninyo ang bahay o tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, ganun ang pagka-renovate ng Kaaba na ito, na hanggang ngayon ay nakikita ninyo, yan ang Kaaba. So, makikita natin ang moral at lesson sa pagtayo ng Kaaba, ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tinapos niya ang mga dispute, pagtatalo ng mga Quraysh o gustong pagpapadanak ng dugo dahil lamang sa Hajar al-Aswad o Black Stone. Dahil sa kanya ay natapos ito. Isang moral and lesson na kung saan nakikita nyo ang biyaya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nag-judge upang matapos. Sa pamamagitan siyang nag-judge sa matapos ang kanilang mga pagtatalo-talo, no? So makikita rin natin dito ang kataasang status ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So ibig sabihin na ipakita dahil sa kanya na ilagay ito, lumilitaw na siya ay may mataas na status sa mga taong ito. At makikita natin ang attitude ng mga Quraysh na sinasabi nila nung nilagay niya ang Black Stone, tuwang-tuwa sila, sayang-saya sila. Sinabi nila matapat, makatotohanan, mapagkakatiwalaan. Pero nung siya sinabing propeta na, ano sabi nila? Sila ay sinungaling, siya ay siraulo, siya ay baliw, siya ay kung ano-anong paratang. Mismo sila ang sarili nila, kinontra nila ang kanilang paniniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ay benefits at lesson dito na makikita natin. At isa pa rito, dalawang honor ang nakita natin sa pag-rebuild ng Kaaba. Dalawang honor ang makikita natin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Una, ang preventing bloodshed, para matigil ang pagpapadanak ng dugo na pagtatalo ng mga Quraysh. At ganoon din, no? Siya ang naglagay ng Black Stone. So ito ay honor sa kanya. Siya mismo sa kanyang mga kamay, siya ang nagpesto ng Black Stone doon sa Kaaba, no? Okay, so nasolve ang problema ng mga Quraysh na dahil sa kanya, sa pagpipili sa kanya, nag-guide sila, no? So ibig sabihin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, every practical solution, may problema, ang mga practical solution, most practical solution sa bawat problema ay nalulusutan ito dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, alhamdulillah, natapos natin ang dalawang insidente mula kay Al-Harith at sa pagtayo ng Kaaba, kung paano ito inirenovate 4 times kay Ibrahim, then kay Quraysh, then pagkatapos sa panahon ni Yazid ibn Muawiyah, na ginalaw ito ni Abdullah ibn Zubair, binalik ang sunnah,
Then pagkatapos nito, nang patayin si Abdullah ibn Zubair, ni Hajjaj bin Yusuf, ipinapako siya sa tapat ng Kaaba, subhanallah. Then nang siyang maging mamuno ay si Abdul Malik bin Marwan, siya naman ay ibinalik niya ang ginawa ng Quraysh dahil nandun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inaakala niya na dapat ibalik yun, igalang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ibinalik niya, nang malaman niyang ito'y sunna palang ginawa doon ni Zubair. So nagsisi naman siya at nakikiusap kay Imam Malik na ibalik ang ginawa ni Abdul Zubair. Pero sabi ni Imam Malik, rahimullah, hindi na kailangan, ayaw kong paglaruan natin ang tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ito ang naging paksa natin sa araw na ito. Ang mahalaga ngayon, nalaman natin ang Kaaba, kung paano inilagay ang 1.5 meters black stone, yung Al-Hijr, kung bakit nandoon yun, yung palang tanda na kakulangan ng tinayong Kaaba. Bakit pala nagkulang? No? Baka makalimutan ko. Dahil nagkulang ang pera nilang pambili. Dahil kung isasagad nila doon sa ginawa ni Ibrahim ang Kaaba, ay kakapusin ang taas nito. Ang taas na ginawa nila actually naging 15 meters high ito. So, 6 nung kay Ibrahim, 6.30 meters nagawa sa kanila, 15 meters high ang ginawa nila. At tumigsi naman ito ng 6 meters dahil nga magkukulang ang kanilang mga kagamitan. Kaya iligsin nila. So binigyan nila ngayon ng Hijr ang tanda na kung saan hanggang doon talaga ang haba na ginawa ni Ibrahim a.s. Yan ang dahilan kung bakit tumigsi, nagkulang ang budget nilang pambili ng mga mamahaling gamit na mga marble, mga metal, at mga kahoy na matitibay, na halos kahoy na parang barko ang inilagay nila doon. Dahil sa makikita mo sa ibang hadith o ibang kasaysayan story, ay nagiba ang barkong ito at kinuha ang mga kahoy ng barko ang siya namang inilagay doon. No? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. So nagkaroon ito ng bubungan dahil ang totoo niyan kung bakit nagkaroon ng bubungan ay pinapasukan dati ang Kaaba na nag-aalay sila ng mga ginto roon, ninanakaw nila ito at yan ang naisipan nila kung bakit itinaas nila ang pintuhan ng 2 meter sa Kaaba upang pili lang makapasok at binigyan ng bubungan upang ang mga alay o namang nasa loob ay hindi nila manakaw. Actually, ang nagnakaw na napatunayan nila noon ay si Duwaik. Itong si Duwaik na ito ay mula sa Banu Mulay, na kung saan siya ay Banu Mulay bin Amir bin Qusaa, na siya ay pre-slave, kung saan ito'y pinutulan ng kamay ng mga Quraysh dahil nga sa nagnanakaw siya sa loob ng Kaaba. Yan ang dahilan kung bakit binubungan na yan at itilaas ang pinto ng Kaaba para sa ganun ay hindi siya pasukin. Okay? So ito ang Kaaba natin ngayon na makikita ninyo, inshallah. So alhamdulillah, natapos natin ang mga insidente. Inshallah, papasok tayo sa susunod na paksa sa pagkapropeta na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagtanggap niya ng unang revelasyon, saan niya ito natanggap at anong naging reaction niya, no? At paano sinuportahan ni Khadijah ang kanyang radalhanha, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, papasok na tayo sa kanyang pagkapropeta. Hindi pa sa kanyang pagkasugo. Iba ang propeta, iba ang sugo, iba ang rasul, iba ang nabi. So malalaman din natin kung ano ang pagkaiba ng rasul at pagkaiba ng nabi, sugo o propeta. Malalaman natin inshallah. At marami tayong malalaman dito inshallah. Patuloy nyo lang subaybayan ang sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah inshallah, napakarami nating matututunan dito inshallah. Wa qad da'awna alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.